Yung yung mga ano kasi namin, ah, yung mga network namin, yung aming mga network equipment o kaya system. Equip yan ng tinatawag naming yung lightning arrester. So kung merong lumulusot na lightning, pwede niyang i-suppress yung aming mga equipment. Ngayon, kung to be safe naman doon sa bahay natin, kasi posible rin na kahit meron kaming mga ganong equipment na naka-in place sa mga ano namin, sa mga network namin o kaya sa aming substation, meron pa rin yung lightning na lumulusot pa mas mababa eh. Kaya to be safe, pagka kumukulog o kumikidlat, patayin muna natin yung mga TV natin at saka aircon kasi yan yung kadalasan na tinatamaan ng kidlat. And then wag lumabas syempre sa bahay lang muna para yun naman para sa ating kaligtasan din. Yun nga lang pagdating ng mga ganito, pagka usually yung mga unang bugso ng ulan ng April o kaya ng May o June, may ano yan, may halong malakas na hangin, kaya malakas na ulan. Nagkakaroon ng mga momentary interruption sa amin. Not necessarily dahil doon sa aming mga wires o mga equipment, but sometimes sa mga puno, sanga ng puno, o kaya mga objects na lumilipad, doon na tumatama sa linya namin. So kadalasan yan yung mga reasons ng mga interruptions during yung mga initial na pag-ulan-ulan bago talaga yung sumapit yung tag-ulan. Oo, kadalasan kasi ang tinatamaan ng kidlat yung pinakamataas doon sa lugar. Kaya kung minsan, di ba, pagka nasa bukid ka at kumukulog kumikidlat, huwag kang sisilong sa puno, ganun, kasi yung puno tatamaan ng kidlat yun. And then, di ba, kung minsan din pag nasa dagat tayo, may mga tinatamaan ng mga tao. Kasi sila yung mataas doon sa dagat. Kaya ang mabuti talaga pag nakita natin na may kadiliman yung ano, yung kalangitan, tapos may naririnig na tayong mga kulog, mga ganon, then kidlat, stay indoors na lang. And then, ang alam ko, walang katotohanan yung ano, yung pag nakasuot ka ng pula. Hindi naman, hindi naman nata, ano yun, wala naman nata scientific basis yun. Tapos, yung mararamdaman naman natin kasi yung iba gusto-gusto nilang maligo sa ulan, lalo na pag malakas ang ulan. Pero pag nakita natin na medyo may pagkulog pagkidlat, wag muna tayong maligo, no? Kasi meron naman yung umuulan na walang kulog at kidlat no? Pero yung mga may thunderstorm, ayun, anyway, high-tech naman na yung mga weather forecasting. Makikita mo naman sa cellphone mo kung ano yung paparating na ulan kung thunderstorm. Unang-una, tingnan nila kung merong kaming wire doon. Kung meron kaming yung wire na walang balat, yan yung tinatawag namin na live wire yun. O kaya yan yung aming primary line na tinatawag. At meron silang gustong putulin na puno, i-coordinate sa amin para kung kaya namin kami nang pumutol, mas maganda to be safe. And then, kung mayroon naman yung sa mga secondary line naman namin, yung mga wire namin na may balat, although hindi naman yun nakakuryente kung tamaan. Yung nga lang, huwag nilang aakyatin yung aming poste. At kung sakali namutol sila tapos may sumabit na puno o sanga o tapos gusto nilang tanggalin, maaari na lang na wag nilang aakyatin yung poste namin, and then tumawag na lang ng assistant sa decor para ma-assist namin sila. Tapos, kung ano po, kung magtatanim ng puno, kung po pwede, wag na lang doon sa ilalim ng mga wires namin para hindi na ito maging problema in the future. Kasi actually, doon sa
RA 11361, bawal yung pagtatanim ng puno o kaya pagpapatayo ng mga structures malapit doon sa power line corridor na tinatawag. Yan ang nagiging problema namin ngayon, yung mga nagtatayo ng mga building structure sa bahay na medyo lumalapit doon sa aming mga wires at nagkakaroon ng mga electric contact incidents. At kung minsan naman napipitik nila yung linya namin, nagkakaroon ng interruption doon sa lugar. So kung makita nila yung mga nagtatayo na medyo lalapit yung kanilang structure, ipagbigay alam nila sa DECOR para ma-assistihan namin sila at mag-guide namin yung kanilang design personnel na kung po pwede iiwas doon sa aming linya. Unang-una, yung pong advisory ng Energy Regulatory Commission, ipapatupad po yun ng Dagupan Electric Corporation. So, kung gusto nyo pa ng mas detalyado na explanation, pwedeng mag-visit dito sa office para ma-explain namin na maayos. And again, lilinawin lang namin na yung covered na periods ng advisory ay yung May, June, and July billing periods ang pinag-uusapan po, hindi yung as of this time. So, kagaya nung nabanggit ko kanina, May na ngayon pero nagpuputol pa kami pero hindi dahil dun sa May. Nagpuputol kami dahil dun sa March bill o kaya sa April bill na June na. Okay, so yun yung dun sa advisory. And Bakit po? then para naman sa makatipid tayo ng konsumo, yun, parati namin sinasabi, linisan yung ating mga appliances para hindi sila mahirapan. Kasi pagka tag-init, talagang hirap yung motor ng mga appliances natin at ito ay nagkukonsumo ng mas marami na konsumo o kaya mas mataas ng konsumo. And then, yun lang, yung mga nagtatayo ng mga structures, kung po pwede, isangguni sa amin kung malapit sa linya namin. Then finally, dahil dito sa dinadaanan nating fuel crisis, alam namin, nire-recognize namin na medyo may kahirapan, difficulty sa pagbabayad. Actually, pati kami, siyempre, consumer din kami. Ang isipin po natin na wag po tayong papasok doon sa mga illegal na activities. Wag po tayong pumayag sa mga nagtitake advantage ng mga ganitong situation na sasabihin sa inyo na gusto nyo makatipid ng konsumo at may gagawin tayo sa metro nyo o may ikakabit tayo dito sa metro nyo. Wag pong kayong papayag sa ganun dahil yun po ay illegal na activity. Ang DECO po, hindi po sila nag-o-offer ng ganyan. Kaya pag may pumunta po sa inyong kabayan at nag-offer ng mga ganon, maaari lang pong isang guni sa amin agad at ito ay ma-actionan namin. So, hanggang doon po. Thank you po.